Hello, good morning po. Welcome sa Pag-asa Campers. I-showcase lang namin kung ano yung latest na ginagawa namin. Like itong ah, pod na dinedevelop namin, which is actually matagal na naming planong gawin. Kaya lang, it just so happen na wala akong pick up. Ito yung camper na ini-slide doon sa pick up. So, it just so happen na wala akong pick up na pagsusukatan. That's why hindi pa namin nagawa before. That's why ganito yung ginagawa namin, trailer, katulad nitong isa na to, which is actually available to for customers na gustong purchase. So balik po tayo dito sa ano. So ito yung latest na ginagawa namin. So ito sinukat ko to para sa Hilux, Toyota Hilux. So i-walk around ko lang po kayo kung ano yung sa exterior muna. So nandito yung actually dito tong area na to is yung shower tent. Ito yung kung magsa-shower dito nakalagay. That's why nandito po yung hose kung ilalagay siya doon. May hose po siya dito. And then ito yung water inlet. So ito yung water pump na meron siyang indicator, yung gauge kung gaano pa karami yung tubig. And by the way, ang laman po nito ay 10 gallons or more than dun sa dalawang blue na container. So mga more than 10 gallons ang laman ng tangke nito. So built-in yung tangke or water tank. Tapos nandito naman yung shore power. So this is shore power. By the way, bago ko ituloy, uunahan ko na kasi usually pag nag introduce ng bagong product, ang laging tanong, how much or HM. So uunahan ko na, sabihin ko na kung magkano yung initial introductory price namin. So this one, for the first three customers na i-build namin, we will charge 600K para sa initial order namin na tatlo. So after nung tatlo, so i-raise namin. By the way, tatanong nyo kung bakit ganun ang presyo. Or later on, i-raise namin yung presyo. Kasi ito ang dahilan. Merong, ano ba ang meron dito? So, ang included dito sa unit is 300 amp hour na battery. So, tapos susunod doon, this one is fiberglass body. Gawa siya sa fiberglass. Ang solar panel is 480 watts na solar panel. Tapos 10-gallon water tank, 0.8 horsepower inverter aircon. Then shore power ready na siya. Tapos meron na siyang included na 32-liter na portable rep, 3 by 2.5 meter awning, at saka shower awning. So yung awning, isa sa kabila yung 3 by 2.5, dito naman yung shower awning. Okay, so as usual, meron ditong mga ilaw at saka window. And then later development namin, hindi na siya window. So magiging something usable siya. Malalaman nyo kung bakit. And then, so dito, nandito yung nakamount yung air conditioning. So, window type siya. So, ipupull out lang ito para yung exhaust ng init ng aircon lalabas. And then sa taas, meron siyang basket na lagayan ng yung mga plastic container like dyan mo lang. Katulad nito, so usually sa mga nagka-camping, meron silang dalang mga extra container katulad nito. So siguro mga tatlong ganyan possible siyang ilagay dyan. And then saka na tayo sa loob after nitong sa labas. So on this side, meron siyang compartment dito. And then later improvement, may mga
something useful dyan other than dun sa compartment. And then, so, ang idea namin sa camping kasi actually, gusto namin, usually pag magka-camping ka, gusto mo outdoor. So, that's why nilabas namin yung lutuan at saka yung, ano tawag doon, yung lavatory or yung sink pala. So, doon kayo mag-ano. Dito namin siya i-mount. So, kung mapapansin nyo, yan. So, ito, kung magka-camping, syempre, ilalabas siya. Yan. Tapos, na-extend siya. Yan. Then, ibababa siya. So, ito yung magiging camping area on this side. And then, meron siyang extra support dito para mas stable yung pagluluto. So, later design namin, gagawin namin itong 2-burner na cooktop. And then, nandito yung sink. So, yan. And then dito, nandito yung lagayan ng mga utensils. Tapos, extra drawer dito. And then, kung magluluto kayo halimbawa ng rice cooker, ng kanin, so, ipapatong nyo lang dito, and then, merong outlet doon. Kung mapapansin mo. Ipakita mo yung ano. Yan. Yan yung outlet niya. And then, later, papakita ko kung ano yung meron sa loob. So, yan. Ipakita mo dito yung side na to. Para after nito, pupunta tayo sa loob. Ayan. Okay, so again, so meron kang sink dito. Tapos meron kang dalawang cooktop dito and then counter space, drawers, ang ano. And then yung later build namin, mas ma-expand pa namin yung features niya. This is just the prototype. That's why kung ano yung initial na nakita nyo, mas mai-improve pa yan. Okay, dito tayo sa loob. So, ngayon, sa pinto, itong pinto na to actually, since first time namin ginawa to as prototype, meron ding itong fixed window. So, para pag ano nyo, meron kayong view sa labas. And then, of course, meron siyang screen. Okay. So, papasok tayo sa loob. Yeah. Okay, ano bang meron sa loob? Actually, as you can imagine, ang likod ng pickup, yung bed niya, actually limited space lang talaga. So, ibig sabihin, konti lang talaga yung area na mapapag-configure mo para kung anong mailalagay. So, as you can see, yung kitchen area natin na ilabas natin, that's why ito, magiging available na to for sitting area. So actually, 3 tao na sabay-sabay kasyang umupo dito. And by the way, meron tong cushion. Hindi pa lang na nakalagay. And then dito sa area na to, nandito yung electrical, yung battery, lahat dyan. 300 amp hour na battery. In-house ang manufacture namin, kami ang gagawa. That's why mas madali siyang ma-maintain kung kami na rin yung gagawa. And then dito naman sa kabilang side, nandito yung breakers. So yung mga breakers, tapos meron siyang outlet dito. And then ano yung nasa side na to? Akin na, Jers, pakita pa lang. So ito, nandito yung may window dito, which is later design, magiging usable compartment siya. So yung aircon, since nakalabas siya doon, pero yung lamig niya papasok dito. So meron kang clock dyan with temperature sensor. And then dito sa kabilang side, nandito yung meron kang coffee holder dyan or cup holder. So and then yung mga lights natin, katulad yan, ayan, nandito. And then yung magkabilang side, may ilaw siya. And then yung sa ceiling,
which is nandun siya. Ayan. Hindi pa siya finish actually kasi yung perimeter tarp niya o yung ano niya, ginagawa pa lang. So, ito yung sa ilaw. Ayan. Ayan. Okay. And then, ito naman yung ano, para sa roof, kung i-raise siya or ibababa. So, itong camper, meron siyang dalawang mode. Kung gusto mong manual operation, like this one, i-push down mo lang to. So, bababa na yung and then up. So, very basic yung operation. But, kung gusto mo naman siyang by remote control, i-raise mo naman siya, i-up, and then, mapapagana mo siya through remote control. Let's say this is down, and then this is up. Okay, so ganun yung operation niya. So, meron kang USB socket outlet dito at saka 12 volts. So, kung meron kayo electric fan, let's say gusto nyo mag-save ng energy, electric fan lang kasi malamig naman sa mga, usually sa mga camping site. So, meron kayong 12 volts na fan. Katulad ko, meron akong 12 volts fan. Dito ko na siya sinasaksak. So, anong meron sa higaan? So, ito expandable as usual. Ayan. So, para maging full size, queen size na cushion or yung foam mattress. Ayan. Then, para pag ano, makasave ng space, ganyan yung magiging configuration. And then, kanina, hindi ko pala napakita yung portable rep na included. So, sa loob, accessible siya. So, pwede siyang ma-access dito sa loob. Baliktad lang yung pagkakalagay. Ayan. Ayan. Pero accessible siya dito. Pero kung let's say nasa labas kayo nagka-camping, accessible din siya dito sa labas. Ayan. Nandito yung location niya. Ayan. So, yan yung portable rep, which is also included. Alticool. Yeah. So basically, yung mga essentials sa pagka-camping, yun yung in-include namin sa design. And as usual, prototype to. So meron pa kaming improvement na ilalagay or para mas marami pang features na ina-apply na namin sa succeeding design namin or succeeding build. Wala. Ayan. So like yung itong water supply, ipa-plug lang dito and then doon sa kabila para meron ng supply ng tubig. And by the way, i-showcase ko na rin itong isang trailer na katatapos lang namin ma-build. This is available. This is Lightning L001825. So, na-finish lang namin to. Tapos lang. So, I'm doing test run. Medyo maulan ngayon kaya maputik. Anyway, tuloy pa rin ang test run niya. So, Lightning 1825. Ayan. So, iraran ko siya for test run para matapos na yung anyway, ito the same design, pakita ko na rin yung loob. Ano bang meron dito? So, the same design ng mga na previous design namin. So, yan yung loob niya. Ayan. So, double door siya. Tapos, exhaust, awning, window, magkabila. Yan. So, may screen siya. Kabila din. Andun yung ayan. So, nandito yung kitchen niya. Ano, maki-open mo nga to. Yan yung kitchen.
yung lutuan. So medyo maputik eh kasi tuloy-tuloy yung ulan eh. Sige, i-open mo siya. Okay. So ito yung counter tapos yung lutuan niya ito eh. Ilan mo yan. Yan. Diyan yung lutuan niya. So as you can see, malapad yung working area nyo kung magluluto. And by the way, meron kayong outlet dito to 20. So kung kailangan niya ng 220, kung naka-shore power siya or inverter mode, pwede magamit yung outlet. Meron 220. And then actually meron din itong ayan, so para mas sturdy siya. Ayan. Tapos makibukas mo nga ito. So yan yung as usual na lightning model namin. Yan. So ganun din, hindi pa nalinis masyado. So meron kayong tatlong drawer dito. Yan. Tapos nakapatay yung inverter, yung power source. Yan. Yan. So basic lighting. Yan. Tapos double door siya. Itong fender, pwede itong tungtungan eh. So yung spare tire, dito siya nakamount. Dito sa side na to. And then of course, shore power ready na rin siya. Ayan. So yung niya, shelvings niya. So meron siyang net shelvings. Ganyan. Okay. Tapos sa kabilang side, meron din siyang lagayan doon sa kabila i-open mo nga yung lagayan ng portable rep. Doon sa kabila dito. So meron siyang basket dito. Ayan. So dito sa harap yung lagayan ng portable rep. Ayan. Open mo lang. Okay. Yan, ganyan. Okay na yan. So, dyan nakalagay yung portable rep. So, if you can imagine, nagkakamping kayo on this side. Yan, nandito yung awning nyo. Yan. Okay. So, by the way, ito yung exhaust. Pag yung magagamit kayo ng aircon, open nyo lang yung exhaust para merong fresh air na papasok dun sa loob. Okay. So, ginawa mo. So, yun lang po muna. So, kung interested kayo, kontakin nyo lang kami, Pag-asa Campers, or sa Facebook page lang namin, mag-message lang kayo. Okay po, maraming salamat.